Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa ika-125 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ipagpapatuloy ng kasalukuyang administrasyon ang legasiya ng unang Republika ng Pilipinas. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagdalo niya sa paggunita ng ika-125 anibersaryo ng pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Binigyang pugay din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga individual na nasa likod ng tinatamasang kalayaan ng bansa sa kasalukuyan. Ayon sa Pangulo, ang ating mga ninuno ang siyang naging dahilan para manaigang demokrasya sa Pilipinas. The architects of Asia's First Republic chose this church to unfurl before the world our blueprint for a nation with a complete plan designed to shelter people under a canopy of rights wide enough to host diverse ideas and strong enough to protect lives, freedom, and property. They enshrine democracy's vibrancy and virtues in the Constitution as they wrote a Bill of Rights, an elected legislature, an independent judiciary, which today are hailed as some of civilization's greatest achievements. Pero sa makabagong panahon, kinilala ng Pangulo na nandyan pa rin ang mga hamon at banta. Magpapatuloy anya ang laban para rito nang hindi gumagamit ng dahas. Kaya sa parte ng pamahalaan, giit ng Pangulo na magpapatuloy ang hakbang nito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga programa na mapapakinabangan ng publiko para tugunan ng mga hamon. We have been waging a war against hunger with farms as battlefields because a republic that does not feed its people will be consumed by their anger. We have been building better and more hospitals and schools. For our democracy can only be healthy and informed if we are free from sickness and ignorance. We have been bringing water and energy to every home. For freedom cannot bloom when people are parched and their homes remain dark. Binigyang diin din ng Pangulo na puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan para isulong ang mas mataas na sahod at maayos na trabaho para sa mga Pilipino, pantay na pagtrato sa lahat at mabilis na pagkamit ng hustisya. Titiyakin din daw ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga kalsada para mawala ang takot ng publiko at mabawasan ang krimen. At higit sa lahat, ang pagsulong ng pagkakaisa. A divided republic can never prosper. When fractured into tribes, cliques, and factions, its attention is divided by the petty, and its energy is distracted away from the grand dreams we have for our nation. These cracks were present when the Malolos Republic was born. Nonetheless, these fissures did not prevent our cohesion into a republic. But on the contrary, it fueled the imperative that our fragmented island shall rise as a united nation. This remains the vision with which we are guiding our nation today. Nakiisa rin sa selebrasyon sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na kapwa binigyang diin ang kahalagahan ng Malolos Republic o ang kauna-unahang malayang pamahalaan sa buong Asya. Anumang pagbabago sa ating saligang batas ay dapat dumaan sa malalim na pag-aaral at konsiderasyon at hindi dapat mag-ugat ng makasariling mga motibo. Kalayaan nating lahat ang nakataya dito. Naniniwala ako na ang pagpapanatili ng mga prinsipyong demokratiko ay sapat at dahilan upang tayo ay magdiwang. Ang unang Republikang Pilipino ay kinilala bilang pinakauna sa mga constitutional republic sa Asya at nagsilbing inspirasyon para sa ibang mga sumunod na bansa. Ang pag-alalang ito ay bahagi ng ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Bayan.